Katulad po natin ng sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Gisela Lili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin ng sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. And of course, ma'am, ngayon habang sineselebrate yung birthday ni FPRRD, we're also expecting different activities both from pro and anti-Duterte. And obviously, this is very divisive. So what's your assessment on this? Do you see this as a failure on the part of government? Not just on the part of administration, but on the part of VP Sara as well, considering that the brand of unity has always been the campaign of PBBM since day one. Actually, I believe it's only the pro-Duterte groups that have the activities to be conducted today. But with regard to the administration, we do not have any activity to celebrate the birthday. Po kasi ma'am sa Netherlands na mga victims na maggagawa rin ng activity. Well, anyway, hindi po natin kasi ito hindi natin mapipigilan kung ano mang gusto na gawing activity ng mga di umano mga biktima o yung mga nakikisimpatya sa mga naging biktima. Tama naman po, siguro dapat malaman din po ng buong mundo na hindi lamang po ang interes ng dating Pangulong Duterte ang madinig. Pati po yung interes ng mga nabiktima ang dapat madinig ng buong mundo. Hindi po natin masasabing divisive ito dahil sila nagsasabi lang ng kanilang mga hinaing, ng kanilang mga sentiments, ng kanilang mga opinion, at it's just a freedom of expression. So, hindi po natin ituturing ito na divisive. Next question. Follow-up question from Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo tinuturing na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yun po mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun na pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pumunta sa malililim na lugar, at kaya in other words, ingat. Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po? Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita
para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday. Yung lahat, hindi lamang ako. Yeah, Tandaan natin yan. RD. Ang Pangulo po ba, wala talagang statement or kahit na letter na bumabati po sa dating Pangulo? Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Miss Maricel ay kung Malacanang. So lahat na po yan. Lahat na po kami bumabati rito ng happy birthday. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong Pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting kay U.S. Secretary of Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Magandang umaga po, Yusek. Baka may mensahe lang po yung Malacanang sa mga local candidates po ngayong umarangkada na yung campaign period at full implementation ng Pinera Doctrine. Alam naman natin, itong doctrine ito, sinasabi na walang premature campaigning until dumating yung campaign period. Paano magkakaroon ng premature campaigning? Kung candidate ka, i-consider ka lang na candidate kapag ka nandiyan na yung campaign period. Well, anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So, dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So, yun lang po yung paalala natin. Saka baka may mensahe din po kayo o babala po sa mga miyembro po ng PNP-FP na laban ho sa possible na pakikilahok sa anumang election activities at syempre pagpapagamit po sa mga politiko. Yes, of course. Ang PNP kasi dapat, it should remain apolitical. So, wag pagpapagamit, tama po, wag magpagamit sa politiko, wag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Yun lang po. Katulad po natin ng sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan.